Mas apektado ang mga migrante at racialized communities sa krisis sa pabahay sa Canada. Ito ang laman ng isang bagong ulat Lunes. Ang mga Pilipino nahuhuli rin daw pagdating sa home ownership sa Canada. Ang detalye sa riurap ni Teresa Redula. Ramdam ng marami sa Canada ang krisis sa pabahay. Pero mas apektado raw nito ang racialized at immigrant communities. Ito ayon sa pag-aaral ng BC Policy Solutions na inilabas Lunes, kung saan idinetalye ang racial inequities mula sa home ownership, sa rental market, hanggang sa mga nakararanas ng kawalan ng tirahan. We all know we're in a housing crisis and everybody can feel the pinch of it. And so it can be difficult for people to grasp that it's not an even housing crisis. Sa home ownership, mas mababa ng higit 26 percentage points kumpara sa national average ang bilang ng Black, Arab at Latin American na nagmamay-ari ng bahay sa Canada. Sa report, ang mga Pilipino nahuhuli rin ng higit 10% sa national average ng home ownership. Pero base rin daw sa 2021 census, isa sa bawat 5 Filipino homeowners ang naninirahan sa overcrowded conditions. 3 times as likely din daw ang recent immigrants na manirahan sa unsuitable housing kumpara sa Canadian-born renters. When you are a renter, a lot more evictions and are much more likely to live in housing that's overcrowded, unaffordable, or in disrepair, partly for those reasons. Ayon din sa pag-aaral, mas malaki ang posibilidad na harapin ng kalalakihang newcomers na may racialized accents ang diskriminasyon sa paghahanap ng rental unit, pati na rin ang newcomer single mothers kumpara sa mga walang pamilya. Ang pinaka nag-stand out sa akin dito sa report na ito is yung kakulangan ng ating gobyerno in terms of consulting different community groups. Kasi ang housing policy, hindi naman po yan one dimension. But still, we have kababayans who are on the margins. Lalong-lalo na yung mga bagong dating, lalong-lalo na yung mga credentials nila ay hindi na-assess properly. Kaya nangyayari sa kanila, imbis na ma-practice nila yung profession nila dito sa Canada, kagaya ng profession nila sa Pilipinas, hindi nila nagagawa at nagkakaroon niya ng epekto sa housing access. Bukod sa dagdag housing supply, kailangan daw ng structural reform at mga polisiyang tatalakayin ang ugat ng problema, kabilang ang pagkakaroon ng race-based housing data, pagpapabuti ng enforcement laban sa diskriminasyon at investment sa community-led housing projects. It's both a bottom-up and top-down solution. So, the communities know what they need. You'll hear your mayor, you'll hear your premier, and you'll hear the prime minister talk about the housing crisis. But how often, are you hearing these folks talk about the racial disparities in the housing crisis? I think that's part of the problem, is trying to treat this as, a uniform problem that you can solve just with supply. Kung magtatayo po tayo ng mga pabahay, hindi rin naman po ma-afford ng ating mga kababayan, parang baliwala rin po yung mga bagong housing na yan. So kinakailangan ma-address din po yung access. Well, the vision sa pagmatagalang panahon is that whoever wants a home will have one, regardless of your economic status. Teresa Redula, Omni News, Toronto.